Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakaganda at maaksyong pelikula, The Gardener. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita sa isang grupo ng mga mersenaryo na naghahanda upang arestuhin ang isang opisyal sa loob ng kanyang bahay. Ang opisyal ay nagngangalang Serge na gawa nitong patumbahin ang isa sa mga mersenaryo bago sinubukang tumakas. Ngunit sa dami ng kanyang mga kalaban, mabilis siyang napaligiran at binaril gamit ang tranquilizer dart na naging sanhi ng pagkawala ng kanyang malay. Nang siya ay akmang dadakpin na, bigla na lamang may humila dito na hindi kilalang tao papasok sa loob ng bodega. Maingat namang pumasok ang mga mersenaryo sa loob ng bodega, ngunit sila ay sinalubong ng isang hindi inaasahang pag-atake. Sa kanilang pagkagulat, ang umatake ay walang iba kundi ang hardinero ng pamilya ni Serge. Bumalik ang eksena sa 6 na oras bago ang kasalukuyan. Makikita ang aide ng ministro na inutusang ihatid ang isang liham sa grupo ng mga mersenaryo. Sa umpisa ay naging maayos ang lahat hanggang ang aide ay maaksidente. Agad naman siyang tinulungan ng medical group at dinala sa hospital. Pagkatapos, ang eksena ay lumipat kay Pebus, ang leader ng grupo ng mga mersenaryo na kasama ang kanyang 2 tauhan na sina Moto at Ragnar. Sa sandaling iyon, natanggap ni Pebus ang balita na naaksidente ang aide ng ministro. At nang matanggap niya ang sulat, nakalagay dito na inuutusan sila ng ministro na patayin ng 5 opisyal at isa na rito si Serge. Samantala, ng mga oras na yun, si Serge ay nakikipag-usap sa kanyang asawa. Inireklamo nito ang kanilang panganay na anak na si Alice na pabaya sa kanyang nakababatang kapatid at walang ibang ginawa kundi mag-TikTok sa garden. Pinakalma naman ni Serge ang kanyang asawa at sinabing teenager na ang kanilang anak at normal lang na magkaroon ito ng sariling mundo sa ganong edad. Ilang sandali pa, tumawag ang doktor na kaibigan ni Serge. Sinabi nito na katatapos niya lang gamutin ang aide ng ministro. Nabanggit din nito na may dalang liham ito ng maaksidente at ang liham ay naglalaman ng listahan ng 5 opisyal at kasama ang pangalan ni Serge doon. Hindi naman ito pinansin ni Serge na iniisip na ito ay isang ordinaryong listahan lamang. Samantala, sa ibang eksena, si Alice na nasa garden ay aksidenteng nasaksihan ang kanilang hardinero na naghahasa ng kutsilyo. Mabilis niyang nirecord ito sa kanyang telepono at nagulat siya nang makitang naghubad ang hardinero ng kanyang pangitaas. Nakita niya ang maraming peklat sa katawan nito at bago pa man maunawaan ng nakita, biglang lumitaw ang hardinero sa labas na kanyang ikinagulat. Makikilala ang hardinero na nagngangalang Leo at 6 na buwan na itong naglilingkod sa pamilya ni Serge. Bumalik ang eksena sa kaibigang doktor ni Serge. Lingid sa kanyang kaalaman, si Pebus at ang kanyang mga tauhan ay papalapit na sa kanya. At nang hawak na siya ng mga mersenaryo, tinanong siya ni Pebus kung sino ang nakakaalam tungkol sa listahan. Natakot ang doktor at inamin na isa lang ang kanyang sinabihan at ito ay si Serge. Nang malaman ito, inutusan ni Pebus sina Ragnar at Moto na patayin ng doktor. Sinabi niyang kumilos ang mga ito ng mabilis at puntahan agad ang bahay ni Serge. Ilang sandali pa, dumating ang puwersa ng mga mersenaryo sa bahay ni Serge. Dahil nasa liblib na lugar ang bahay, madali nilang napaligiran ito. Agad namang binaril ng tranquilizer dart ang katulong ni Serge. Hindi lang iyon, pumasok din ang mga mersenaryo sa loob at binaril din si Alice. Si Serge na nasa banyo ng mga sandaling iyon ay narinig ang sigaw ng kanyang anak kaya mabilis siyang nagbihis at lumabas. Nagawa niyang mapatumba ang isa sa mga mersenaryo, ngunit sa huli ay nagawa ng mga itong patulugin siya gamit ang tranquilizer. Balik sa kasalukuyan, nang siya ay akmang dadakpin na, biglang sumaklolo si Leo, ang kanyang hardinero, at dinala si Serge sa isang ligtas na lugar. Samantala, ang ilan sa mga kalaban ay maingat na pumasok sa loob ng bodega, ngunit mabilis silang pinatumba ni Leo na biglang sumulpot mula sa kung saan at pinatay ang sinumang naglakas loob na pumasok. Samantala,
Ang asawa ni Serge ay nagtagumpay sa pagtatago ng kanilang sanggol na nakakubli sa likod ng aparador. Sa kasamaang palad, natuklasan naman ang kanyang pinagtataguan. Sinubukan niyang lumaban, ngunit ang isa sa mga mersenaryo mula sa likuran ay tinira siya ng tranquilizer, kaya agad siyang nawalan ng malay. Makalipas ang ilang sandali, ang mga natitirang mersenaryo ay nakipag-ugnayan kay Pebbles upang iulat ang sitwasyon at ipinaalam nila na si Serge, ang kanilang pangunahing target, ay iniligtas ni Leo na isang hardinero at ang mas matindi pa doon, napabagsak niya ang ilan sa kanilang mga kasamahan. Nang marinig ito ni Pebbles, inutos niya sa kanila na manatili sa kanilang posisyon habang siya, si Ragnar at Moto ay mabilis na nagpunta sa lugar ni Serge. Samantala, makikita si Serge na ngayon ay nasa isang underground room kasama si Leo habang binibigyan siya nito ng isang adrenaline shot upang muling magkamalay. Nang magising si Serge, nakaramdam siya ng takot nang maisip na baka ang kanyang asawa at mga anak ay pinatay na ng mga mersenaryo. Gayunpaman, tiniyak ni Leo na ang mga mersenaryo ay malamang na pinatahimik lamang ang kanyang pamilya at maaaring nagpaplano ng ibang paraan. Samantala, sinubukang makipag-ugnayan sa internet ni Serge, ngunit sinabutahe ang kanilang connection ng mga kalaban. Hindi nagtagal, dumating sina Pebbles at sinimulan ng mga ito ang paghahanap sa loob at labas ng bahay. Balik sa underground, naalala ni Serge ang babala ng kaibigang doktor tungkol sa listahan ng mga opisyal kasama ang kanyang sarili. Sa wakas ay napagtanto niya ang katotohanan na siya at ang iba pang mga opisyal sa listahan ay kwalipikadong kandidato upang palitan ang kasulukuyang ministro, at upang matiyak nito ang kanyang posisyon, iniutos ng ministro ang pagpatay kay Serge at ang iba pang 5 opisyal. Ngayon ay naunawaan na niya ang delikatong sitwasyon, kaya't humingi siya ng tulong kay Leo upang mailigtas ang kanyang pamilya. Sumang-ayon si Leo at nagsimulang maghanda ng anumang armas na pwede nilang gamitin, at sa lalong madaling panahon, sina Serge at Leo ay lumabas ng maingat habang pinagmamasdan ang mga galaw ni Pebbles at ng kanyang mga mersenaryo. Sa kanilang paglabas, nakita ni Leo ang mga mersenaryo na tinatapakan ng mga halaman na kanyang inaalagaan ng ilang buwan. Galit na galit ito. Kumilos siya ng mabilis at pinatumba ang ilan sa kanila. Gumamit din siya ng wire upang mapabagsak ang isa sa mga ito. Samantala, nakaramdam ng kakaiba si Ragnar, kaya't dahan-dahang nag-imbestiga ito. Nakita niya ang isang mabilis na bangka na papalayo sa kanilang lugar. Sinigurado niyang si Serge at Leo ito. Agad niyang ipinaalam kay Pebbles ang nakita at nagutos ito ng isa pang grupo upang sundan ang bangka. Ngunit ang lahat ng ito ay isang diversion tactics lamang, dahil sina Serge at Leo ay makikitang nasa loob pa rin ng bahay. Sinabihan ni Serge si Leo na bantayan ang gilid ng pinto habang siya ay naghahanap ng daan palabas. Habang si Serge ay nakapasok sa isa sa mga silid, hindi sinasadyang nakita niya ang sanggol na anak na nakatago sa loob ng ventilation shop. Ang sanggol ay tahimik na natutulog sa pamamagitan ng musika habang ito ay naka-headset. Paalis na sana ng kwarto si Serge nang dumating ang 2 mersenaryo at akmang aatakehin siya. Mabuti na lamang at lumitaw si Leo at mabilis niyang pinabagsak ang mga ito. Ngunit dumating si Ragnar sa silid at humantong ito sa matinding labanan. Habang naglalaban, nagambala si Ragnar nang sumuka sa kanya ang sanggol. Wala namang sinayang na oras si Serge. Hinagis nito ang kutsilyo papunta kay Leo at sinamantala ang pagkakataon na patumbahin ng kalaban. Minadali ni Leo si Serge na umalis na bago pa man dumating ang mas marami pang mersenaryo. Nagtungo sila sa likod bahay. Ngunit nawala ng pag-asa si Serge dahil sila ay tila na-trap na sa lugar. Ngunit ilang sandali pa, binuksan ni Leo ang isang pinto patungo sa isang underground tunnel na sobrang ikinagulat naman ni Serge. Tinanong siya nito tungkol sa kung sino talaga siya at kung paano niya nalaman ang mga secret room sa bahay nito. Sa wakas, inamin ni Leo na ang bahay ay dating pagmamay-ari ng kanyang ama bago ito kinuha at inauction. Samantala, ang mga mersenaryo na ipinadala upang habulin ang bangka ay bumalik na walang dalang magandang balita. Iniulat nila kay Pebbles na ang bangka ay walang tao na nagpapatunay na ito ay isang diversion tactics lamang.
Ilang sandali pa, lumabas si Ragnar na himalang nabuhay pa nang makita siya ni Pebbles na puno ng suka. Pinaglinis muna siya ng kanyang sarili. Pagkatapos, iniutos niya sa mga natitirang tauhan na hanapin sina Serge at Leo. Samantala, ang eksena ay bumalik kina Leo at Serge na nagtatago sa lihim na tunnel. Napansin ni Leo na kailangan ng palitan ang lampin ng sanggol, kaya hiniling niya kay Serge na mahiram ang coat nito na balak niyang gawing pansamantalang lampin. Habang pinuputol ni Leo ang coat, nagbihis naman si Serge ng lumang uniformeng nakita niya doon, isang uniformeng Nazi na pagmamay-ari ng ama ni Leo na itinago pa mula noong 1943 na nagbubunyag ng nakakagulat na katotohanan na ang ama ni Leo ay dating respetadong opisyal ng Nazi. Kinagabihan, nagkamalay na ang asawa ni Serge at si Alice, habang ang kanilang katulong ay nananatiling tulala dahil sa tranquilizer. Lumapit sina Pebbles at Ragnar sa mga ito at iginiit nila na malaman ang tunay na pagkakakilanlan ng kanilang hardinero. Natakot naman si Alice at ibinunyag ang totoong pangalan ni Leo. Agad na hinanap ni Ragnar ang impormasyon ni Leo online. Nagulat siya nang makitang classified ng gobyerno ang record nito, isang patunay na hindi ordinaryong tao si Leo. Makalipas ang ilang oras, isa sa mga tauhan ni Pebbles ang nagulat na may natagpuan silang lihim na tunnel. Mabilis na ininspeksyon nila ang lugar at naniniwala siyang nagtatago roon sina Serge at Leo, kaya inatasan niya si Moto na pangunahan ng isang grupo para pasukin ang tunnel upang palabasin ang mga ito. Samantala, pinilit ni Serge na aminin ni Leo ang totoong pagkakakilanlan niya. Sa sandaling iyon, sinabi lang ni Leo na siya ay isang ordinaryong hardinero na mahilig sa halaman. Hindi nagtagal na pagtanto ni Leo na natagpuan na sila ng mga tauhan ni Phoebus. Inutusan niya si Serge na protektahan ng sanggol habang siya naman ay naghahanda para labanan ng mga ito. Isang matinding labanan ang sumiklap at sa huli ay nakipagsagupahan si Leo kay Moto, ang kalbo at walang awa na kanang kamay ni Pebbles. Habang naglalaban, sinubukan ni Serge na tulungan si Leo, ngunit aksidente niyang nabaril ito ng tranquilizer dart. Nagbigay naman ito ng pagkakataon kay Moto para lusubin si Serge at patayin siya, pero sa huling lakas ni Leo, nagawa niyang atakihin si Moto at iligtas si Serge. Pagkatapos mapatumba si Moto, tinurukan ni Leo ang sarili ng adrenaline shot para kontrahin ang tranquilizer. Minadali niya si Serge na tumakbo patungo sa dulo ng tunnel na patungo naman sa kagubatan. Samantala, si Moto bagamat sugatan ay nakabalik pa rin kay Phoebus at iniulat na ang hardinerong nakalaban nila ay may mga pambihirang kasanayan at malamang ay isang trained operative. Lumipat ang eksena kina Serge at Leo na nasa kagubatan na. Muling tinanong ni Serge kung sino talaga si Leo. Dahil wala nang no choice, inamin ni Leo na siya ay dating miyembro ng German Special Forces at lumaki sa piling ng mga Nazi at ang kanyang ama ay isang malupit na Nazi colonel. Gulat na gulat si Serge sa pag-amin na ito. Hindi niya akalain na ang hardinerong minamaliit niya ay hindi lang isang Special Forces operative, kundi isang anak pa ng mataas na ranggo ng opisyal ng Nazi. Nagtanong naman si Serge kung bakit hindi sila close ng ama ni Leo. Ipinaliwanag ni Leo na ang ama niya ay isang brutal na lalaki at pinatay pa nito ang sariling ina ni Leo. Pagkatapos, lumipat ang eksena kina Moto at Ragnar. Nagpaputok ito ng baril sa hangin. Utos ito ni Pebbles para takutin sina Serge at Leo na sumuko na. Matigas na sinabi ni Pebbles na sa bawat 15 minuto ay papatayin niya ang isa sa mga pamilya ni Serge hanggang sa sumuko sila. Samantala, sa parehong oras, ang katulong ni Serge na kagigising lamang ay inakalang magnanakaw ang mga mersenaryo, kaya nagsimula siyang magbigay ng impormasyon tungkol sa pera at alahas ni Serge. Inulit naman ni Pebbles ang banta kay Serge na kung hindi sila susuko, papatayin niya ang pamilya ni Serge isa-isa. Nang marinig ito ng katulong, natakot siyang mamatay at bigla niyang sinabi na hindi siya parte ng pamilya ni Serge. Narindi at nainis sa pagsasalita nito. Hinila siya ni Pebbles palabas at walang alinlangang pinatay ito. Pagkatapos, sinabi niya sa radyo na ang natitira na lang ay ang asawa at anak na babae ni Serge. Ayaw naman ni Serge na masaktan o mamatay ang kanyang pamilya, kaya tinurukan niya ang sarili ng adrenaline shots at sinabihan si Leo na bumalik na sa bahay.
Sa isang matapang na hakbang, sumugod ng mag-isa si Surge sa bahay. Iniisip niya na kaya niyang patumbahin sina Phoebus at ang dalawang tauhan nito. Subalit, imagination lang pala ito ni Surge dahil ang totoo ay nakatayo pa rin siya sa tabi ni Leo, paralisado sa takot at pag-aalinlangan. Samantala, sa mga oras na iyon, ibinalita ni Ragnar kay Moto ang classified information na natuklasan niya tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Leo. Parehong nagulat sina Moto at Ragnar nang malaman kung sino talaga si Leo. Agad itong ipinaalam ni Moto kay Phoebus na nagpasya ring tignan ang impormasyon. Nang makita ni Phoebus ang datos tungkol kay Leo, wala siyang pakialam at inutusan si Ragnar na bantayan ang paligid. Samantala, habang nagpapatrolya si Ragnar sa hardin, bigla siyang inambush ni Leo, pero ng mga sandaling iyon, dala-dala ni Leo ang sanggol kaya nahirapan siyang lumaban. Nang itutok ni Ragnar ang baril kay Leo at sa bata, biglang sumulpot si Surge mula sa likod at pinatumba si Ragnar dahilan upang mawalan ito ng buhay at nailigtas ang dalawa. Pagkatapos, nagtungo sina Surge at Leo kay Phoebus. Sa sandaling iyon, hinamon ni Leo si Phoebus sa isang hand-to-hand combat kung saan ang labanan ay buhay o kamatayan. Tinanggap naman ito ni Phoebus ng may ngisi at dito mabubunyag na silang dalawa ay dating magkasama sa isang elite special forces unit. Bago magsimula ang laban, inamin ni Phoebus na naiinggit siya kay Leo na iginagalang ng kanilang mga kasamahan habang siya ay madalas na baliwalain. Habang patuloy ang laban, nakakuha ni Leo ang advantage at naipit niya si Phoebus. Nang akala niya ipanalo na siya, biglang kumuha si Phoebus ng maliit na baril mula sa kanyang combat shoes at itinutok ito kay Leo. Nang makita ito, tila sumuko na si Leo sa kanyang kapalaran. Naghanda na siya para sa kanyang wakas. Ngunit biglang may umalingaw-ngaw na putok at bumagsak si Phoebus. Ang bumaril ay si Moto na tumalikod sa kanyang leader. Agad namang sinugod ni Leo si Phoebus at tinapos ito. Pagkatapos ng laban, lumapit si Leo kay Moto at tinanong kung bakit niya pinagkanulo si Phoebus. Ipinaliwanag ni Moto na mas iginagalang niya si Leo, lalo na't siya ang nag-train dito noong nasa militar pa sila. Malalaman na si Moto ay dating tauhan ni Leo at ilang beses na siyang iniligtas ni Leo sa kanilang mga misyon. Pagkatapos ng kaguluhan, nais isama ni Surge ang kanyang pamilya kasama si Leo na lumipat na sa lungsod. Pero tumanggi si Leo at pinili na manatili sa bahay para alagahan ang mga alaman at linisin ng bakas ng kaguluhan. Nang marinig ito, hindi tumutol ang pamilya ni Surge at nagpapasalamat ng buong puso kay Leo sa pagligtas sa kanila. Ipinagkaloob pa ni Surge ang bahay sa kanya bilang pasasalamat. Makalipas ang isang oras, lumipat ang eksena sa pamilya ni Surge na patungo na sa lungsod. Samantala si Leo na abala sa pag-aayos ng hardin ay biglang napansing wala ang bangkay ni Phoebus. Ibig sabihin, buhay pa ito at malamang ay hinabol ang pamilya ni Surge. Nagmadaling kumuha si Leo ng motorsiklo at agad na nag-drive. Dumaan ito sa kagubatan para maabutan sila. Nang makita niyang inahabol ni Phoebus ang sasakyan ni Surge, nagsimula ang isang high-speed chase. Sa kanilang habulan, muntik nang maharang ni Phoebus ang kotse, ngunit mahusay namang umiwas si Surge. Pagkatapos ay binaril ito ni Phoebus ng ilang beses, ngunit dumating si Leo sa tamang oras at nagawa niya itong sipain. Nang tingnan ni Leo ang sasakyan, wala itong laman. Muli, nakatakas na naman si Phoebus. Bigla namang lumitaw ito mula sa gilid na nakatutok na ang baril kay Leo. Nang makita niyang natigilan si Leo, matapang na lumabas si Surge mula sa kotse at hinamon si Phoebus sa isang duel. Sa sandaling iyon, nang ibaba nito ang armas, sinamantala ni Leo ang pagkakataon para atakihin siya. Nagkaroon ng matinding labanan at sa huli, matapang na tiniyak ni Leo patay na si Phoebus. Ilang araw ang nakalipas, lumabas sa balita na naaresto ang ministro na nag-utos ng pag-atake ng mga mersenaryo.
Sa pagtatapos ng pelikula, makikita naman si Leo na masaya at tahimik na nag-e-enjoy sa paghahalaman habang inaayos niya ang mga tanim sa kanyang hardin. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito, ay pwede ba ako makahingi ng like? At pakitype naman sa comment section ang salitang hardinero. At kung bago ka naman sa ating munting channel, ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Teka kaibigan, dahil mainit ang panahon, siguradong kakailanganin mo ito, isang turbo fan na magpapalamig sa iyong katawan. At para hindi ka naman malobat, samahan mo na rin ng power bank. Pakiclick na lang ang view products para sa iyong pagpipilian. Salamat! Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.